Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. May mga meaning din itong mga cards na ito sa likod. Pero pagbabasihan ko kung ano yung ipinapakitang pintuan. May mga pinagdaraanan ang mga Taurus na kailangan mas isipin mo yung mga positive na kaisipan. At saka magsimula ka ng paunti-unti hanggang sa malaman mo kung itong bagay ba na ito ang gusto mo. At saka ano man ang battle na kinakaharap mo sa buhay, hindi sa lahat ng panahon ay lagi kang may sagot. Ang mas bigyan mo ng kasagutan yung sarili mong pangangailangan. Kasi merong person o mga tao sa paligid mo na pinapaasa ka lang. At saka, simulan mo na yung buhay mo sa mga dapat mas binibigyan ng pansin. Huwag hayaan na yung mga negatibong sitwasyon na nangyayari sa iyo sa buhay ang mangibabaw kasi itong 3 cards na ito nagsasabi na malaki yung pag-asa mo. Nakasara yung isang pinto kasi ayun na yung kasagutan sa mga sinabi ko sa iyo. Mag-move forward at maging confident sa sarili. Kasi yung mga katanungan mo sa buhay, ikaw lang din yung solusyon. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. At saka yung mga cards mo positive. Nagiging negative lang yan kapag hindi mo nagagawa ng solusyon o kaya masyado ka nang nag-worry. Five of Cups, the World at 2 of Swords. Kung nalulungkot ka o nawawala ng pag-asa, pwede mo itong sabayan ng 1 araw, 2 araw, pero hindi mo kailangan tambayan. At saka, huwag mong sisihin yung sarili mo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Merong magandang pagkakataon na para ma-achieve mo yung goals mo at kailangan mong maging mature na harapin ito kahit na merong mang nagpapasakit sa damdamin mo. Kailangan mo din kasing mag-improve. Sa career, nagkakaroon ng disappointment sa trabaho at saka sa financial. Pero may mga taong gustong tumulong sa iyo kaya hayaan mo silang matulungan ka. At saka kung nagkakaroon ka man ng problema sa negosyo, hindi naman palaging problema na lang. Kasi meron pa rin mga pabor na kapalaran para sa iyo. Oportunidad na para maisaayos mo yung problems mo sa negosyo man o kaya sa career. Ang iba naman, nagkakaroon ka ng problema kung mag-i-stay ka ba sa trabaho mo or mag-a-abroad ka na lang. Suriin mong maigi yung sitwasyon mo para makapag-desisyon ka. Sa mga single, unti-unti mo nang nasusolusyonan yung problem mo sa past. Nakakalimutan mo na. Nakadalawang cards ka na nakakaya mo na din solusyonan yung mga personal mong problema. Yung potential person, maikilala mo online o kaya dun sa lugar na kung saan ka magtatrabaho or nagtatrabaho. Yun nga lang, hindi ka pa ready na para sabihin dun sa person kung ano yung feelings mo sa kanya. Basta ang alam mo sa sarili mo, masaya ka kapag kausap mo siya,
at saka nakikita. Sa mga nasa relationship, kung hindi maganda yung sitwasyon nyo ng person mo, may posibilidad na matapos ito. Yung mga mahirap lang yung problema guys, kasi yun yung pinapakita. At saka ang ilan, yung nagplano na kayong magpakasal pero hindi natuloy kasi isa sa inyo yung nagbago. At maganda ang kapalit nito. Ito yung message ng person mo na klaro na sa kanya kung ano talaga yung nararapat para sa relationship nyo. At ito yung malaking changes na nangyari sa buhay nyo. Yung pag-give up sa negative na sitwasyon. Di ba nga nagkahiwalay ang ilan sa inyo? At saka unti-unti na rin na nag-move forward kayo ng person mo. Kasi nga di ba nag-give up na, nagkaroon ng ending yung relationship. At yung nangyaring ending sa relationship or connection, ang mas nagkaroon ka pa ng kapayapaan sa buhay mo or buhay nyo ng person. Yun nga talaga kasi pareho na kayong malaya eh. Nagsisimula ulit kayo ng person mo na para magpatuloy sa buhay kahit na kanya-kanya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, magiging positive pa para sa iyo yung nangyari sa relationship nyo ng person mo. Magta-travel ka, pwedeng sa Pilipinas lang or sa ibang bansa na dun mo makikilala yung bagong makakarelasyon. May mga nasa relationship na hindi pa talaga nagkapirmahan na hiwalay na. Pero magkakaroon ka ng bagong karelasyon at ito yung magiging problema mo kung sino yung pipiliin. 8 of Wands, 10 of Pentacles at the Sun. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung pinagsusumikapan mo ay meron ng mga magandang resulta. Sobrang positive na mga cards na ito para sa career, sa negosyo, sa financial, at kahit sa love life or family. Kung ano man yung mga problemang iniisip mo, yung mga pinagtiisan mo, may mga magandang resulta. Na higit pa sa inaakala mo, na buong akala mo wala na talagang solusyon yung mga problems mo. Ang ilan sa inyo sa career, negosyo, nagiging maganda yung takbo, kaya yung financial, maganda rin yung pasok sa iyo. Tuloy-tuloy ito. At kung meron ka nang napuntahan na ibang bansa, marami ka pang pupuntahan. May iba ka pang pupuntahan. Magiging malaki din yung kita mo. At ito yung magpapasustain sa pangangailangan mo, lalo na kung para sa family mo o kaya meron ka ng sariling pamilya. Pabor na pabor sa iyo yung kapalaran. Merong success, mga bagong oportunidad na darating pa sa buhay mo. Sa mga single, yung pagkimkim mo sa pagkagusto mo dun sa person, mas lalo pang tumindi yung paghanga mo sa kanya. Pero naka-4 na cards ka na merong darating na potential person sa buhay mo na mas magbibigay importansya sa iyo. At kayong dalawa yung magkakaroon ng relasyon kasi siya yung sumusukli sa kailangan mo. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ng space ang relationship nyo ng person mo pero nagkaayos din kayo. Marami kayong na-realize pagkatapos ng hindi nyo pagkikita or pag-uusap. Mas lalo pang magiging strong at saka magtatagal yung relasyon nyo ng person mo. Itong 3 cards na ito ang nagsasabi. At mas lalo nyong mamahalin ang isa't isa. Lalo na't merong person na isa sa inyo ng person mo yung marunong tumimbang sa emosyon.
kung dapat bang sabihin yung ganito, kailangan bang mag-react. Ang isa sa katangian na gusto ng person mo, yung taong marunong makinig, yun ang meron ka. Kapag gusto kang maalala ng person mo, naikinig siya sa mga kanta na nagpapaalala sa iyo o yung mga paborito niyong kanta. Marami ding posibilidad na darating sa buhay mo, lalo na yung mga goals or pangarap na gusto mong makamit. Nagkatampuhan nga talaga kayo ng person mo kasi nagkaroon kayo ng space Pareho ding uminit yung ulo nyo. Yung sinabi ng tarot cards, inuulit lang dito sa message ng person mo. Pareho kayong may na-realize ng person mo kung ano ba yung dapat pahalagahan sa buhay at sa sarili. At saka yung person mo, hindi naman siya masyadong nag-focus sa problems, kundi binigyan niya ng atensyon yung sarili niya. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Ikaw na rin magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Kasi connected kayo sa isa't isa. At saka, ang ilan sa inyo, kung nakipag-iwalay ka man sa person mo, meron pa ring bagong simula na para sa iyo. Hindi naman siya nakasama dahil nagkahiwalay kayo. Nakabuti pa nga, kasi nagkaroon ka ng peace of mind. At matatagpuan mo kung sino yung person na nakalaan or karapat-dapat para sa iyo. Mahirap kasing pilitin yung person lalo na kung hindi naman na masaya, diba? Knight of Swords, Knight of Pentacles, at the Lovers. Kahit dito sa mga cards na ito, pinapakita pa rin, katulad sa naunang cards, na meron kang person na pagpipilian. Or sitwasyon na kailangan pagpilian. Patungkol ito sa mga bagay na mahal mo or gusto. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, nagiging masakitin ka. Pero maibabalik mo rin yung dati mong lakas. Kasi may mga taong susuporta sa iyo, hindi man financial, pero isa ito sa magpapagaling sa iyo, yung pagkikare at saka pagbibigay atensyon sa iyo, lalo na't kailangan mo ng tulong na para gumaling ka. At dahil sa experience na ito, mas lalo mong papahalagahan yung sarili mo at magsusumikap na gumaling. Tatlong cards na ito ay nagsasabi para sa recovery. Naka-5 cards ka na meron talagang potential person na darating na magpo-propose sa iyo. Na gusto niya maging kayo, pero magiging prangka ka din sa person or ipaparamdam mo na ang gusto mong relasyon ay stable at saka yung committed na relasyon. Yung feelings ng potential person, hindi lang crush, kundi attracted talaga siya sa iyo at ang tingin niya sa iyo, ikaw na yung soulmate niya. Dahil sa romantic itong person na ito, mag-ingat na hindi kayo kagad magkaroon ng baby. Sa mga nasa relationship, yung dati mong nakarelasyon or yung person mo, magpropose siya sa iyo na magpakasal na kayo or magsama na kayo ulit. At yung person naman sa present na bago mong kakilala, loyal, faithful din siya at gusto rin niya na maging kayo. Sa mga naunang cards, dalawa yung pinagpipilian mo kahit dito pinapakita. At base sa cards na ito, ang pipiliin mo yung dati mong nakarelasyon. Susubukan mo ulit na pagbigyan siya. Pangatlong card na ito ang nagsasabi na kapag nagkabalikan kayo, mas lalong lalalim yung relationship nyo at saka magkakaintindihan na kayo kung ano yung pwede at hindi pwede. At saka tingin nyo sa isa't isa ay soulmate kayo, na kayo na talaga yung nakatadhana. At saka ang ilan sa inyo meron ka na kasing family.
Kaya ang pipiliin mo yung buo ang family. Ito yung message ng person mo sa iyo na magiging loyal na siya sa mga bagay na sasabihin niya or gagawin. Nakatatlong cards ka na para sa loyalty. At saka, pareho naman kayo ng person mo na hindi nawawala ng pag-asa na para maayos kung ano man yung problema na kinakaharap. Magkabalikan man kayo or hindi, yung katahimikan ang mas pipiliin nyo ng person mo. At katulad na sinabi ng cards kanina na mas lalong lalalim yung connection nyo ng person mo. Marami ng adjustment at saka pagkilala sa mga bagay na kailangan. Naka-4 na cards ka na para sa kasagutan sa mga katanungan mo sa buhay, kung ano ba yung magiging solutions, pero positive ba rin ito. At saka naka-2 cards ka na para sa pregnancy at 6 na cards para sa new beginning. Ina-adjust kasi ng universe yung buhay mo kung ano yung nararapat. Mahirap man yung pamamaraan ni God or ng universe, pero kailangan mo itong masundan. Umuulit lang yung reading natin kasi itong The Death ang nagsasabi na magkakaroon ng transition sa buhay mo, changes na mas magbibigay sa'yo ng positibo. Ito yung dapat mong i-apply, yung mga pagbabago. Kasi itong 5 of Wands, kung sumalungat ka sa mga kailangan na pagbabago sa buhay mo, mas lalong magiging mahirap yung sitwasyon, may delay, or mag-i-stay ka sa negative na sitwasyon. At itong King of Pentacles, yung changes na kailangan mangyari sa buhay mo, yun yung mas magbibigay sa'yo ng positibo at saka pang long term na happiness, financial, career, o kaya negosyo. Kasi positive tong card naman na ito eh. Marami ka ng positive na cards na puro na kailangan i-adjust yung buhay mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit meron na namang problem sa iyo na kailangan mong solusyonan. Kasi yun yung paraan ng universe at kinakailangan na i-apply sa buhay mo para magtuloy-tuloy at saka dumating na sa iyo yung swerte. Kaya katulad na sinabi ng naunang cards, yung mga positive na kaisipan yung mas piliin mo. Ito naman yung songs na message ng person mo sa iyo. Pakinggan mo na lang dito sa YouTube para makapag-relax ka. Getting to know each other.